sabi ng Book of Ecclesiastes, hindi lahat ng mabilis tumakbo ay nananalo sa takbuhan. Hindi rin lahat ng taong malalakas ay nananalo sa labanan. At hindi po kailanman nanatili ang lakas ng kabataan. Bagkus, according to the law of our nature, mula sa nagapang na bata, lalaki siyang dahan-dahan, magkakaroon ng kaalaman at kalakasan, at sa kanyang pagtanda, may pinaka-peak hangganan ito, at ito, sa darating na panahon, magiging downhill, pababa naman ng pababa, hanggang sa babalik siya muli sa pagiging isang malaking bata. Kaya kung ako'y sa iyo, yung Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo mula sa sinapupunan ng iyong magulang, ang siya lamang ang asahan mo at 101% magtatagumpay ka hanggang sa kabilang buhay nito. Oo, dumating yung panahon na sa inyo pong pagsandal, para bagang hindi narinig ng Diyos ang dasal mo. Nagkakamali ka. Napansin mo hanggang ngayong buhay ka. Kaya ibig sabihin, dininig ng Diyos ang dasal mo. Bakit hindi binigyan ng Diyos yung hinihiling ko? Makinig ka. Ang hinihiling mo, hindi nangangahulugan, ay bagay at nararapat sa iyo. Baka ang hinihiling mo sa darating na panahon, ikasasama mo. Huwag kang magtatampo sa Diyos na nakababatid ng katapusan ng iyong simula. Kundi umasa ka. Kung hindi ka sinagot ng Diyos doon sa gusto mo, hindi yon bagay sa iyo. Hi! May kausap ako? Napansin ninyo, yung mga tao gusto magpaganda ng kanilang mga mukha, pero tinitest lang muna ang mga gamot para sa kanila. Ngunit, sa test pa lamang ay hindi na umobra. Anong ginagawa ng gagamot sa kanila? Ito'y hinihinto na lamang bigla. Parang tula. Tama ba? Ngunit huwag kang umasa sa lakas din ng iba. Dahil sa totoo lamang mabibigo ka kapag hindi pinagkaloob ang kahilingan mo. Pag humingi ka naman sa Diyos, humingi ka ng gustong-gusto mo, ngunit lagi mong sabihin, Lord, mangyari lamang ang kalooban mo. Amen? Yan ang ating Diyos at yan ang tinatawag natin na total dependence on God. Sumandal ka at natitiyak ko na ang Diyos naman, pag napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkatiwalaan ka niya sa malaki. Bakit? Sinubukan ka sa maliit, kaya napagkatiwalaan ka, pagkakatiwalaan ka naman sa mas malaki. Makinig kayong mabuti. At kung ano man ang success mo ngayon, simula pa lamang yan na mas mataas pa ng pag-angat ng buhay mo. Huwag kang magmamalaki at baka ito'y hihinto at ikaw naman ay maglulumo sa darating ng panahon pag ito ay hindi mo na nakamtan. So, dependence on God. Lean on God. At sa inyo naman mga magulang, ang inyong mga anak na nakadepende sa inyo, na sila nagtatrabaho, nakadepende sila, hindi nangangahulugan, sila mahina, kundi sila lamang po'y nagmamahal po sa inyo. Ngunit kayo naman ng mga kabataan, pag sinabihan kayo ng mga magulang ninyo, mamuhay kayo ng inyo. Hindi nangangahulugan, rejected kayo. Kundi kayo lamang ay tinuturuan kung paano tumayo ng inyo sa inyong sariling lakas, ngunit hindi nangangahulugan, natatalikuran nyo sila
nandiyan pa rin silang nananalangin para sa inyo na kay gabayan ng Diyos nilang inaasahan. Depend on God, not by your own strength, not by your own wisdom, but on God alone. Yes? Hallelujah. So, anong gagawin mo ngayon? Makinig. What does thanksgiving roots from dependence on God? Tungkulin mo na magpasalamat lagi sa Diyos na nagbibigay ng iyong pangangailangan. Maliit man o malaki, ikaw ay magpasalamat. At never ka mag-iisip na sabihin, ba't ako magpapasalamat? Tungkulin yung isupply ang pangangailangan ko. Mali. Ang tao na nagbibigay sa iyo ng pagpapala, pag hindi mo nito pinasalamatan, sasabihin sa iyo, ikaw ay walang utang na loob. Ang utang na loob ay hindi po nangangahulugan ng ibinigay mong isang sakong bigas, ikaw din ay gagantimpalaan at babalikan ka ng isang sakong bigas. Pag binalikan ka ng isang sakong bigas, ibig sabihin nun, yung binigay mo pala ay utang. Ano man ang ibinigay ng kapwa mo, ito'y pasalamatan mo. At ikaw naman na nagbigay, pag nagpasalamat, ibalik mo ang papuri sa Diyos dahil ginamit ka lamang na daluyan ng pagpapala ng kapwa mo. Pagpapasalamat ang kailangan natin. Higit sa lahat, sa Diyos sasabihin natin, Lord, thank you. Maliit o malaki, thank you. Lord, nakapampaligo ako ngayon, thank you. Bakit? Maraming tao gusto maligo, hindi makaligo. Tanong niyo kung bakit hindi makaligo. Hindi dahil sa walang tubig, walang lakas para makaligo. Bakit walang lakas bakit walang lakas? Dahil isa silang paralitiko na kailangan magpaligo sa kanila. Magpasalamat kayo at may tubig. At kayo may lakas pa. Magpasalamat din kayo at nakakaupo kayo ng ganyan. Ang iba sa'yo naka-4, ang iba ay naka-5. Magpasalamat ka dahil nakakaupo ka ng ayon sa komportable ka. Pero huwag kayong mag-alala na nasa balcony, darating yung time, uupo din kayo sa maganda. Magpasalamat kayo at may upuan kayo. Amen? Ang tao na lagi nagpapasalamat, walang reklamo. Kaya yung taong yun, lagi siyang masaya. Pero yung tao na hindi marunong magpasalamat, ang mukha po niyan ay mukhang sandok. Ang tao na tinulungan ko hindi nagpasalamat, sa pangalawa niyang paglapit sa akin, susubukan ko pa rin. At pag hindi nagpasalamat, sasabihin ko, tama na, sobra na. Hindi ka marunong magpasalamat. That's what the Bible says. We need to give thanks. Kaya sa Bible, mayroon pong mga songs na sinasabi doon, give thanks with a grateful heart. Give thanks to God because His mercy endures forever. Give thanks to God because He is our great healer. Thanks be to God because He is the great provider. Thanks be to God because He is my strength. Thanks be to God who make us victorious in this life. Yan ang gusto ng Diyos, total dependence sa Kanya. At ang taong nakadepende sa Diyos, ang maging laman ng puso at isipan nila ay laging salamat. Sino po dito ang nagpapasalamat sa Diyos araw-araw? Raise your hand. Come on! Hallelujah! Anong pinagpapasalamat mo? Ikaw ba nagpapasalamat dahil kay malungkot? Mali! Nagpapasalamat ka dahil binigyan ka na niya ng buhay, ang aga-aga, ginising ka, sa oras ng pagtulog, nakatulog ka, sa oras ng pagkain, may panlasa ka, sa oras ng pagtulog, may tinulugan ka, lahat ng mayroon ka sa Diyos ito nang galing, dahil ka naman pinagpala, dahil sa ikaw ay sumandal sa Kanya. Isang tao ang nagsabing, hindi na raw siya kailanman
pabagsak sa buhay pagdating po sa kayamanan. Bakit? Bibilangin niya ang kanyang kayamanan habang siya nabubuhay, maaaring hindi na ito mauubos kailanman. Pero sasabihin ko sa inyo, yung isang tao na yon, na bankrupt siya, na mas mahirap pa ngayon sa daga. Hindi ko sasabihin ang kanyang pangalan. Huwag yung kainggitan kailanman ang sa tingin ninyo ay pinagpalang lubos at kayo naman ay normal lamang. Huwag nyo rin kainggitan ang mga mayroon pong malalaking kumpanya na sa tingin ninyo ay lubos silang relax at sila'y pinagpala. At kayo naman, normal lang ang takbo ng buhay nyo. Tanong niyo ako kung bakit hindi dapat kainggitan. Ang mga tao na mayroong kayamanan at kumpanya, yan po ay nahihirapan pong matulog dahil sa sobrang dami ng iniisip. Sa totoo lamang, sila ang naiinggit sa mga normal ang buhay na pag nagtatrabaho sa sobrang pagod, ang sarap kumain. At kapag sila naman ay matutulog sa sobrang pagod, ang sarap ng tulog. Sila naman, ang daming pagkain, hindi makakain. Sila naman, ang ganda ng kanilang tulugan, hindi makatulog. Bakit? Sa sobrang dami ng kanilang kaisipin. Sila ba ang dapat yung kainggitan? Mga minamahal, may kanya-kanya tayong buhay. Pero ang buhay na sa Diyos, umaasat nakasandal. Hallelujah. Diyos ang may sabing, anuman ang hilingin mo, ipagkakalob ko sa iyo. Say hallelujah! So thank God. We thank God whom we depend upon. We thank whom we depend upon. Kapag ikay nakadepende sa Diyos, siya ka lagi magpapasalamat. Pag ikaw naman nagtatrabaho, magpasalamat ka sa iyong pinagtatrabahuan. Kung ikaw naman ay merong pinagpala ka ng gobyerno, pasalamatan mo ang gobyerno. Lahat ng tao pasalamatan mo. Ang taong lagi napagpasalamat ay taong masayain at marunong lumingon sa mga taong tumulong sa Kanya. So know that the Lord is God. It is He who made us. Siya ang may likha sa atin. And we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Kaya ang sabi ni David, He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the quiet water. Tayo po pala ay katulad ng tupa. Dinatala tayo ng Diyos sa pastulan. At pagkatapos nun, pinahihimla niya tayo at pinainom sa mainam na batisan. Kaya ang buhay mo, sa Diyos mo lang iasa. At ang lakas mo ay hindi manghihina. Ano man ang kahiligan mo, sa Diyos mo hilingin. At ang Diyos naman ay laging namamansin. Papansinin ka niya at sasabihin, huwag kang mag-alala, pinangako ko, isusupply ko lahat ang pangangailangan mo. Ang tanong ngayon, kanino ka sasandal? At kanino ka ngayon talaga aasa? Yes? Now, ang sa Diyos umaasa, hindi tumitingin sa iba. Huwag mong tignan ang success ng iba. Ang tignan mo ay ang pagsunod mo sa Diyos
na sa iyo ay lumikha. He will make a way because Jesus is the way. Siya lang ang may kapangyarihan magdugtong ng iyong buhay. Amen? Kaya our weakness make us dependent upon God. Kung dumarating yung time na ikinangihina, ibig sabihin nun, sa Diyos ka lumapit. Yes? Dahil ang sabi ng John chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. Katulad mo at katulad ko ay isang sanga na nakakabit sa puno. Ang sanga na napigtas sa puno, ito'y matutuyo. Ngunit ang sanga na nanatiling nakakapit sa puno, makakasipsip ng dagta nito. Sa oras ng mamumunga ng sagana. Kaya, huwag kang mamuhay na hiwalay sa Diyos. Mamuhay ka na laging nakakapit sa Diyos. Ano man ang ligligan, ano man ang bagyong dumating, buhay pa rin ang sangang nakakapit sa puno. Sabihin mo man, ikaw yung sanga na pinuyo at hinampas ng napakalakas na unos ng bagyo. Nalagas ang iyong mga dahon. Pangit sa tingin ng nakapaligid. Kung ika'y titignan, ngunit tatandaan mo, pagkatapos ng bagyo, sisibol muli ang mas magagandang sanga nito. At ang iyong dahon ay lalo mas magandang tignan dahil ito'y sariwang-sariwa sa paningin ng maraming tao. So unos, bagyo, normal. Ngunit, ang pinag-uusapan, kumapit kang mabuti at tiyak, ikaw ay mapapabuti. Hallelujah! Now, ang tanong ko ngayon, magdidepend ka ba sa Diyos? Hindi ka ba mananangan sa sarili mong talino? Church, John chapter 3 verse 27 says, to this John replied, a man can receive only what is given him from heaven. Ang tao po pala ay makakatanggap lamang ng isang bagay na manggagaling sa itaas. So, anong dapat mong gawin? God is our confidence. Not that we are competent in ourselves, but our competence comes from God. Kaya ito ngayon, mas nakakaangat lagi ang may Diyos kaysa walang Diyos. Ang taong walang Diyos, wala ng kapag-asa. Kaya ang sabi po ng Psalm 37 verse 1, huwag mong kaiinggitan ang mga tao na walang Diyos, na sa tingin mo sila umaasenso. Sasabihin ko sa iyo, sabi ni David, sila yung mga taong walang kinabukasan. Praise the Lord. Now, are you there to depend on God? Okay. So, thankful dependence on God. I know, O Lord, sabi nga ni Jeremiah, I know, Lord, that a man's life is not his own. Sabi ni Jeremias, alam ko, Panginoon, na ang buhay ng tao ay hindi niya pag-aari. It is not for man to direct his steps. Hindi po kailanman ang tao ang magdidirect ng kanyang buhay, kundi ikaw lang, Panginoon. Hindi ko alam kung naintindihan nyo. Ang sabi ni Jeremiah, alam ko, Panginoon, na ang tao
o ang buhay ng tao ay hindi niya pag-aari. Hindi rin siya ang magdidirect ng kanya pong mga hakbangin sa buhay, kundi ang Diyos lang. And as I close, dapat mong i-develop ngayon sa puso mo bilang isang taong sa Diyos nakasandal. Matulad ka sa isang tupa na sa Diyos lamang sumusunod kung saan siya dalhin. Pangalawa, panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Pangatlo, i-acknowledge mo, tanggapin mo na maliban sa Diyos, wala kang kabuluhan. Magiging makabuluhan lang ang buhay mo at buhay ko dahil may Diyos na nagbigay ng pagpapahalaga sa iyo. Napakahalaga mo sa harapan ng Panginoon. Kung hindi ka mahalaga, wala ka sa mundong to. Kung hindi ka mahalaga, hindi ka iniligtas ng Panginoon. Kung hindi ka mahalaga, wala ka ng buhay dito. Napakahalaga mo. Tumayo tayong lahat, please. Pasalamatan mo ang Diyos. Come on. At sabihin mo sa Kanya, magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala ng tulad mo. Langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay. Come on, remember that word, hari ng buhay ko. Hari na lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Kami ay yuyukod sa'yo at sasamba. Aawit ng papuri, itataas kita. Magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko, ang buhay ko. Listen please. Ang sabi ng inawit natin, ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Total dependence on God. Tayong lahat ay nakasandal lang sa Diyos. Hindi sa kanino man. Please, tama na. Yung ikinakadepende sa sarili mo ng lakas at talino. Tama na nakasandal ka sa iba. Sa Diyos ka umasa.
Tas muli natin ating mga kamay bilang pagsasabing, Lord, Ikaw lang talaga yung kailangan ko't buhay ko. At sabihin natin muli sa Kanya, sinasamba kita, wala nang tulad mo. Langit at lupa, Langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay ko, Hari ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Sige, mula sa puso sabihin ninyo, Ikaw lamang, O Diyos. mula sa puso, ang Buhay ko. Yumuko tayo sandali at pumikit. Magpasalamat ka sa Diyos ngayon sa mga bagay na ginawa niya sa buhay mo. Na hanggang ngayon, ikaw ay nakatayo dyan, nabubuhay. Pwede bang pasalamatan mo ngayon ng Diyos? At kung ikaw naman ay nanangan sa sarili mong lakas, sumandal sa iba, umasa sa lakas ng tao, humingi ka ng tawad sa Diyos. Hallelujah. Humingi ka ng tawad sa Diyos sapagkat ang inasahan mo ay ang mga taong may kahinaan. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil ikay namumuhay ayon sa kasalanan at maging sa buhay na hindi ka aya-aya. Ang lakas mong natitira, hayaan mong gamitin mo ito para sa Diyos. At kaya niya itong dagdagan pa. Thank you, Lord. At muli itaas ang kamay natin at sabihin natin ng buong puso ang isang panalangin ito. Panginoong Jesus, sa iyo po ako aasa. Sa iyo po ako aasa. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking lakas. Patawad po, Panginoon, Patawad po, Panginoon, sa mga kasalanan kong nagawa. sa mga kasalanan ko nagawa. Maging sa aking kapwa, Maging sa aking kapwa. linisin niyo po ang puso ko, Panginoon, Lumisin niyo po ang puso ko, Panginoon, ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Lord, Lord, tulungan niyo po ako. tulungan niyo po ako. Palakasin niyo po ako. Palakasin niyo po ako. Manahan ka sa puso ko. Manahan ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at pagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Help me, Lord, Me, Lord, to depend on you. to depend on you. Sa iyo lang ako sasandal. Sa iyo lang ako sasama. Lord Jesus, Lord Jesus, sa iyong mga kamay, sa iyong mga kamay, inihandog ang aking buhay. inihahandog ko ang aking buhay. Manahan kayo sa puso ko. Manahan kayo sa puso ko. Ikaw lang ang aking Panginoon Ikaw lamang ang aking Panginoon. at lubos na tagapagligtas. Diyos na tagapagligtas. Salamat Salamat. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Manatilikin na kayo kung nakapikit ko lang mananalangin. Lord, lahat ng umasa po sa inyo, pagpalain yung lubos.
Wala ni isa man ng mga kabataan at mga magulang na narito ang tatalikod at mamumuhay sa kanilang sarili lamang. Kundi bawat taong narito, mabubuhay kami para sa iyong kapurihan. Sa iyo kami sasandal at ikaw lang ang aming aasahan. Salamat po, Diyos. Purihin kang lubos sa pangalan ni Jesus. At ang kagalingan ni dumaloy sa lahat ng sa Diyos umaasa. Pinapadali ko ang masaganang buhay sa inyo. Iba yung talino at iba yung lakas. Maghari sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Tanggapin niyo ito sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Palapakan natin ng Panginoon.